maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon, magandang umaga, gabi, anuman po ang oras, no? Kasi tayo po ay na-access all over the world. Siyempre, iba-ibang oras. Welcome po ang bawat isa sa ating programang humuhubog sa ating pong mga pusong ina. And for this time in celebration sa ating pong mga katatayan. Wow, hello, kumusta ang inyong Father's Day celebration? Binibigyan po natin ng pagpupugay ang ating pong mga haligi ng tahanan, mga tatay. Pag-uusapan po ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa role ng isang tatay. Naku, itong isang tatay na makakasama natin mamaya. Parang mukhang very, very ideal na tatay, no? Homebody. Siya ang nagte-train sa kanyang mga anak to be independent. At yung independence na ito ay nagsimula sa mga housework. Kaya samahan niyo po kami. Kayo po ba ay makikinig over 702 DCAS AM band? Or di kaya naman, pwede niyo po kaming ma-view sa atin pong FEBC Radio TV or sa Facebook ng Moms at Heart. At nangyan dahil tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Ngayon po ang iyong Mami Bessie Rios would like to welcome all the way from Vietnam. Medyo malayo, ano po, ang atin pong daddy who will share with us ang kanyang mga karanasan. Ito, mga anak niya ay nasa pre-departure area na po. Pinagpalang araw sa'yo, Daddy Joe. Kumusta ang buhay-buhay? So, mabuti naman po sa grasya po ng ating pong Panginoon, Mami Bessie. Thank you so much po sa inyong pagpapaunlak sa hapon pong ito. Yes, and isa-share natin, gaya ng sabi ko kanina sa intro, ay ikaw yung daddy na magre-represent doon sa pagbibigay ng mga wings, no? Sa ating mga anak, no? Ngayon po ay panahon ng mga katatayan dahil June is the Father's Day, no? Celebration, pero dahil isang buwan po yan, no? Ng mga katatayan ng ating pong mga kahuntahan dito sa ating pong Moms at Heart. Dahil sila rin po ay pwedeng tawaging dads at heart. Ayan, dads at heart. At ngayon po ay isang daddy ang mag-share sa atin ng napakahalagang dapat po ay maituro sa ating mga anak na magkaroon po sila ng pakpak, no? Upang sila po ay independently makalipad sa kanila pong sariling ang lalim pagkampay, di ba? Pagkampay. Kasi hindi, may pakpak nga, pero kung ikaw pa rin yung nag-focus dun sa pakpak niya para gumalaw, ay medyo hindi po ito mabuti at hindi po isang masayang karanasan ng isang magulang. So dapat ang isang magulang ay, parang cycle yan, di ba, no? Nalala mo nung maliliit yung anak mo, di ba, no? Parang napakahirap nilang alagaan, napaka-time consuming, no? Tapos lumalaki sila, medyo na-detach na, di ba, no? And yun, eventually they will become independent. So, Daddy Joe, ano ba ang pakahulugan natin pag sinabi natin dun sa, yun, kasi may quote na ganun eh, let your children grow wings to be independent. Ano ba ang pakahulugan mo dyan bilang isang ama at haligi ng tahanan? Kasi sa amin po, lalo na po ako, sa pagdating po sa aking mga anak, talagang time to time po kasi mahalaga sa bata yung kausap mo sila lagi. Yung tinatawag na communication. At hindi po ako nagkulang sa kanila na kamustahin sila araw-araw kahit nung bata po sila. Kinakamusta po namin sila, lalo na ako bilang isang ama. Lalo na galing sila sa school, pagdating nila sa school, kamusta kayo, anong na-encounter nyo, anong kailangan nyo. Hanggang ngayon po yun, Mami, ay hindi po yun nagbabago. Ngayon ay malayo kami at narito kami sa Vietnam at bilang isang overseas worker. Time to time talagang sa Messenger, social media, salamat sa Messenger sapagkat
kinakamusta namin sila, nakakausap. May moment na individual sila, yung lalaki kinakausap ko, at lagi ko siyang pinapaalalahanan everyday at iba ang panahon ngayon, mas kailangan mo, anak, na establish yung relasyon mo sa Panginoon na kahit kami ay malayo. At least, yung tiwala, yun laging sinasabi ko, anak, lalo na sa lalaki, nagtitiwala ako sa iyo sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Lalong higit una yung relasyon mo sa Diyos at sa iyong pag-aaral at yung mga responsibility mo sa mga ginagawa mo everyday, gayon din sa iyong kapatid. At gayon din naman po sa babae na yun lagi yung lagi ko silang kinakausap. Pagkatapos ko kumakausapin na yung isa, tatawagan ko rin po si Ana. Okay, magkukwentuhan kami, kamusta yung buong mag-araw, o anong plano mo sa umagang ito, papasok ka ba, laging mag-iingat, laging magpipray, kailangan hindi nawawala yung devotion sa bawat gagawin mo sa bawat araw kahit kami ay malayo. Laging sinasalita ko sa kanila, nagtitiwala kami sa inyo anak dahil kasama ninyo ang Panginoon. All right, Opo. yung mga sinabi mo ay mga bahagi ng paghahanda para maging independent ang mga bata. Yung pagbibigay mo ng gabay sa Opo. kanila, yung pagkausap mo sa kanila, pakikipagpalitan ng kuro-kuro dahil ang iyong mga anak nga ay nandoon na sila sa stage ng malapit na silang kumbaga sa isang pugad ay lumipad dahil kaya na nilang Opo. lumipad. Ano? At gano'n din naman, ito yung isang mahalaga na napulot ko dyan sa yung paglalarawan ng paghahanda sa kanila upang maging malaya ay yung salitang tiwala, no? Kasi yung paglaya ng ating mga anak ay mahalaga na maramdaman nila na lumalaya sila, no? Kumbaga sa tali, no, hinahabaan mo na yung tali nila. Dati yung tali malapit sa iyo, di ba? Pero ngayon niluluwagan mo na Opo. yung tali, di ba? Parang may pagkakataon na nga na yung tali bibitawan mo, no? Kahila-hila nila, di ba, no? At nararamdaman nila yung salitang tiwala. Kasi napakahalaga po nito, no, sa atin po mga dads at heart and moms at heart. Ang isang bata sa kanyang paglaya ay mahalaga na makita niya, maramdaman niya na dumalaya na pala ako kasi na na-earn ko na yung tiwala, no, ng aking mga magulang. And Opo. yung tiwala, nilagyan mo pa ng foundation na hindi ikaw ang pinagtitiwalaan ko bilang ikaw, kung hindi ang Panginoon ang pinagtitiwalaan ko para sa iyo. O di ba no? Kasi hindi Opo. sa atin pong panahon ngayon ano, sa dami ng mga kinakaharap na mga kaway para sa mga bagay na ilalayo ang ating mga anak sa tama no na landasin ay mahalaga na maging accountable din sila ano. So yun, yung accountability Tama naman po, sa ma'am. pagtitiwala. Paano ba ito magandang balansehin po? Yung accountability. Pagdating po Kasi sa nga, accountability, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, dahil nagtitiwala kami sa inyo, pag kayo ay nasa labas, kayo yung accountable sa sarili ninyo, ipakita ninyo, okay, higit sa lahat, sino man inyong makausap, maging kaibigan diyan, hindi kayo yung mai-impluwensyahan nila. Kasi mm, kayo yung accountable sa sarili ninyo pag kayo ay nagkamali. Mas mm, maganda na kayo ang maka-influence sa kanila doon sa pamumuhay nyo na kasama ninyo ang Diyos. Ganun po mm, lagi yung sinasabi ko na ipakita nyo na kayo ay merong integridad, may takot sa Panginoon, at meron kayong salita ng Diyos at hindi kayo umaayon doon sa gusto o daloy ng pamumuhay ng kapwa ninyo kabataan, kundi kayo mismo yung magbigay ng influence sa kanila. Minsan, nung ako po ay dumalaw sa school ng aking anak na si AJ, yung panganay ko, na-interview ko po minsan yung isa niyang kaibigan o kakaklase. Ay, yung si Alpha Joseph po, yung anak ninyo. Nung nga po yun eh, leader po namin eh. Sa ROTC, siya po yung aming officer. Alam niyo po, bago magturo sa amin yun, pinangangaralan kami patungkol sa Diyos. Parang ganon. Parang, so, natuwa naman po ako doon sa bagay na yun, na kahit hindi ko siya nakikita, is doing his part, na i-impart yung mga bagay na tinanggap niya sa amin, na in-impart namin sa kanya patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. At the same time,
na lagi kong sinasabi sa anak kong lalaki kasi napaka-importante ng lalaki at saka yung babae. Mm. Magkaiba yung kanilang galawan, kumbaga, bilang isang kabataang lalaki, bilang isang kabataang babae. Most of the time, talagang binubuhos ko yung time ko sa lalaki na binabantayan ko siya. Gayun din naman ako kay Ana, pero sabi ko kay Pastora Ami, ikaw din ang gumabay kay Ana at tayong dalawa. Pero higit sa lahat, yung ako'y lagi naririto na kumakamusta sa kanila. Kaya nga, ang nakakatuwa sa mga anak ko po, Mami, ay talagang yung pagbantay nila sa kanilang sarili doon sa Mm. sitwasyon na nangyayari sa mundo na huwag kayong papa-impluensya. Okay, di naman tayo perfect. Dumating man kayo sa punto na yon, magtapat kayo sa amin. Kung ano man yun, sabi kong ganon. At least, lagi kong sinasabi sa kanila, hindi kayo magsasabi ng anumang problema niyong personal patungkol sa loob ng pamilya sa kanila. Sabihin niyo nang sila yung ka-close ninyo, pero kami ang inyong best friend, wala nang iba. Anything na under the sun, na meron kayong problema o meron kayong gustong i-open, walang iba kundi sa amin. Kasi Mm. handa kaming makinig, nagtitiwala kami sa inyo. At mas maganda na tayong nag-uusap at kami ang nagpapayo sa kanyo or any idea, suggestion na meron kayo, pakikinggan namin kayo anak. Kahit ano pa yan. Mm. Yung po yun, laging wording na binibitawan ko kay AJ at kay Ana. Ikaw din naman, Ana. Maganda ka, anak. Okay? Maraming ali-aligi dyan na magkakagusto sa'yo. Pero you must stand yung responsibility mo bilang isang babae. Kasi bata pa yan. Lagi ko sinasabi, you are a woman of God. You are a warrior of God. Panghawakan mo ang panawagan sa iyo ng Diyos. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon at huwag kang magpapa-influence anuman sabihin ng tao sa paligid mo. Huwag kang madidipit doon, kundi lagi ang salita ng Diyos. Kasi ang pinakamahalaga kasi, Mami, para makita nila yung kanilang responsibility or accountability sa buhay nila. Maaga pa lang po kasi itinanim na po namin yung pundasyon ng salita ng Diyos sa buhay Mm. nila. At lagi naming ini-explain what is the fear of the Lord. Kaya Mm. ang kagandahan po sa kanila, hindi po kami perfect, but I see sa buhay po nila yung paglakad nila na may banal na pagkatakot po sa Panginoon at yung integridad at yung sense of responsibility, yung pagiging accountability nila sa kanilang sarili. Nakita po namin yun sa kanila. Mm. Tapos ang nakakatuwa nito, sapagkat nakikita nila ako lagi na ginagawa ko yung kasi si Pastora, ako po yung full-time. Si Sister Ami, pag nasa trabaho, ako po yung nasa bahay. I train them, bata pa lang sila. Paghuhugas ng pinggan, mga basic lamang po. At paglalaba, Mm. tinuturo ko yun sa kanila. Nagulat na lamang ako nung kami ay talagang mapalayo na sa kanila. Alam po nila yung ginagawa nila. Nakakatayo sila sa sarili nilang mga paa. May kanya ka si AJ at si Ana, hindi sila, naglalabas sila ng kanilang sariling damit. Ayun po Mm. nakakatuwa doon. Hindi sila Praise God. nagpapaano ha, papa-laundry. Oo. Oo. Tapos mga responsable. Iba yata ang matututuhan ng mga bata kapag ka ang tatay ang nagturo ng housework. Kasi iba yung dating ng isang ama na nagtuturo, no? At sa atin pong mga kasama, dito nga po sa ating Moms at Heart na programa, napakahalaga po na maramdaman ng atin pong mga bata. At yan ngayon ang malaki nating challenge. Yung andyan ng ama pero hindi maramdaman. Parang wala lang, 'di ba, no? Nandiyan dyan si tatay pero kung ano-ano yung ginagawa o di kaya mararamdaman niya na nandiyan si tatay kasi pinagagalitan siya, 'di ba, no? Parang Opo. gano'n, ano? Opo. Opo. Pero itong sinabi mo na as you train them to become independent, ay hindi lamang independent na kasi ang madami rin po no natuon no na sana ay magkaroon po tayo ng mas malawak na pagtutuunan ng independence ay o mag-aral ka para ka maging matagumpay ka para makakuha ka ng trabaho, para magkaroon ka ng kotse, bahay, parang sandali, bago makarating doon, yung tinuturo mo na gawain sa bahay, napakahalaga nun. Opo. Napakahalaga nun. Kasi dito matututuhan ng isang bata kapag ka siya ay gumalaw ng tama sa kanyang pamamahay,
ay dala niya yon hanggang sa siya ay lumabas. Kagaya ng sinabi mong paano maghugas ng plato, di ba? Hindi basta-basta sasabunan mo lang yan at magbabanglaw ka ng kasama yung buong katawan mo, nabasa na, di ba? Yung parang gano'n, ano? Opo, So, opo. ituturo sa kanila yung step by step at hindi lang yon yung katipiran, di ba? No? Huwag mo itaktak lahat yung dishwashing na yan, di ba? No? At pabulain mo Opo, ng opo. pabulain, di ba? So, ito po ay maaaring, mukhang sabi siguro ng ating mga kasamang viewers or listener ay, kasama ba yon? Yes po. Kasama po yon, no? Kasi po, doon magkakamala yung bata ng um, hindi dapat mag-aksaya. O, di ba? Hindi nasusulat yan sa mga aralin, di ba, no? Bagamat minsan nasusulat naman doon sa ating tinatawag na edukasyon daw sa pagpapakatao or yung ating tinatawag sa matatag na curriculum, no? Lamang, iba kasi yung nasusulat eh. Na binabasa lang, akala nung bata aralin yun, di ba? Akala aralin. At pagkatapos na Opo, opo. magkakaroon siya ng pagsusulit, di ba? At ang equivalent ay grade at saka medalya kung mataas ang kanyang grades. Aha. Akala yun lang ang buhay. Di ba? So, itong mga sinasabi ni Daddy Joe, at siya, tingin ko hands-on father kayo, hands-on father. Hands-on father, kasi sabi mo nga, ikaw yung mas may flexible time, di ba? At isa Opo. pa rin na nakuha ko dito ay maganda rin yung tawiran, no, ng relasyon ninyo bilang mag-asawa. Kasi hindi tayo yung oy, ikaw ba, ikaw dapat lang gumagawa nito ah. Parang gano'n, di ba? Parang nakita ko sa inyo, Opo. ayos yung saluhan ninyo kasi siya ay naka-fix yung trabaho ni Mrs. Ikaw naman na daddy ay medyo flexible yung oras mo, di ba? At dahil Opo. doon, mas madaling ipasok na ikaw yung gagawa ng mga gawain sa bahay. Di ba? So Aha. maganda po itong ating usapan na ito dahil dito ay sinasabi din natin na by being independent sa buhay ay dapat po walang stereotyping, di ba? Yung parang Aha. ikakahon mo. Oh, babae, ikaw dapat ito ginagawa mo. O lalaki, ikaw dapat. No, you become independent. Tama po, Both, mami. Mm. both of you, no, independent. So, like, yun. Dami nga yung mga lalaki, no? Yung mga ama ng tahanan. Parang pag nawala na yung nanay, hindi na sila kakain. Hindi na sila kakain. Ang Hindi na nila nakakatuwa po nga, mami, kakain. dahil hindi lamang po yun talaga yung naituro ko sa kanila. Naturuan ko rin sila magluto. Ngayon, Okay. nagulat ako, nung ako'y umuwi ni Pastor, ni Mrs., umuwi po kami. Aba, mas masarap pa sila magluto sa amin. Ganun. Oo. Kasi si Natuto Ana sa nagtatanong YouTube. sa... Minsan si Ana magtatanong, Daddy, anong ingredient ito? Ganito kasi lasa. Maalalayan ko po yan through messenger. Ganoon. Mm. Tatawag po sa akin. Pero si AJ, talaga napaka-independent ng batang yon. The same naman po sila, magkaiba nga lang. Si AJ talagang nagdi-discover din siya talaga ng mga lutuing gusto niya. The same naman sila din ni Ana. Pero may mga moment minsan, pag medyo hindi nila gusto yung lasa, tatawag po sa akin. Magtatanong para, ayun lang din talaga. Hindi kasi yung dalawa po naming anak, alam niyo, mami, ito ang gusto ko sa kanila. Hindi sila nahihiya magtanong sa amin kay may problema silang mabigat or anything o personal. Ang kagandahan sa kanila, napaka-open nila sa amin. Wala silang Mm. itinago. Unlike sa ibang kabataan na nakikita namin, pag nakakausap ko, alam ba ito na magulang mo? Hindi po eh. Sa inyo lang po ako nagkaroon ng lakas magsabi ng problema ko. Dapat alam Mm. ito ng magulang mo. So yun po yung sabi namin. Kaya nagpapasalamat kami mostly kasi ng mga youth na hihingi sa akin ng payo minsan kasi malapit kasi din po kasi ako sa kabataan. I have a big heart for the youth, the same Pastora Ami, na kasi parang ang tawag nila kasi sa akin, cool daddy. Kaya ang daming nagdadaddy din po sa akin. Kasi ang dali nyo pong lapitan, ang dali nyo pong kausapin at humingi sa inyo ng payo. Ang isa pong Mm. kinalulungkot ko sa mga kabataan na namimit ko, pag humingi po sila ng payo o hindi alam na magulang yung problema po nila. Mm. Yun po yung parang hindi sila makapagsabi ng problema. For what reason? Kumbaga kasi Mm. mga
tayong mga Bakit nga ba? magulang, pag wala ka talagang established sa salita ng Diyos, nagbibigay kagad tayo ng wall para sa kanila. Tumahimik ka, tatay ako, makinig ka lang sa akin. The same Mm-mm. the mother. Parang ganun. Kaya yung bata, timid at hindi naghahanap ng payo sa kanila o nagbubukas ng puso para sa kanila, naghahanap sila ng ibang kaibigan na akala naman ng mga anak natin, tama yung malalapitan nila. Kaya dumarating sa point na pupunta sila sa buhay na hindi tama. So Oo yun po nga. yun. Kaya yun lagi ang sabi namin sa mga anak namin, lagi kayong maging open sa amin. Kami lang ang best friend nyo. Wala nang iba. Sapagkat kami ang inyong pamilya. Higit sa lahat, pamilya pa rin ang mananatili. Yun po, ma'am. Okay. So, ang nakita ko dyan na isa sa napakahalagang susi, no? Isang susi upang magbukas ang ating mga anak, parang pintuan no? Na magbubukas sila sa atin ng kanilang mga kabigatan at lalo na nga ngayon na ang dami nating mga bata no na dumadaan sa mga sabi nila may pinagdaraanan yan. Parang yan ang tawag Tama po. nila ngayon, di ba? No? Hindi na nila sinasabing may problema sila eh. May pinagdaraanan daw, no? At minsan nga ay kahit hindi naman depressed talaga, minsan sasabihin nila yon ano, parang naging ano na Opo. lang nila, no, bukang bibig, na nade-depress po ako, yan. Sa totoo, hindi naman, yung depression kasi dapat yan dumaan yan sa isang doktor, ano? So, kukorekan po natin sila yon. O anak, nalulungkot ka, o di ba, no? O anak, naguguluhan ka ba? Gano'n, o anak, merong nangyari na hindi mo matanggap. So, inilalarawan natin. Kesa sa ay talaga, depressed ka, bakit? Parang gano'n, ano? So, Mm. hindi po natin dapat sakyan agad, no, yung kanilang paggamit ng salitang depressed. Dahil hindi naman po ito maaaring makatotohanan. Baka yun nga lang, di ba? Meron siyang frustration, di ba? Eh, minsan, hindi lang nabati ng crush, di ba? Hindi siya nangitian, di ba? Nung crush niya, kasi may ibang crush din Opo. crush niya, di ba? No? So, ito ay mga bagay na nakita ko dun sa yung paglalarawan, ano? Yung po kasing independent na mind ng bata ay hindi siya parang basta lang mangyayari. Hindi siya basta mangyayari. Meron siyang mga pagsasalansan ng mga bagay-bagay na magaganap sa kanyang buhay upang siya ay sa dulo ay maging independent. At Opo. ang isa rin po no na nakakalungkot sa marami pong mga pagpapalaki sa ating mga bata, hindi nabibigyang tuon ang independence, no? Kasi ang madalas na nabibigyan tuon ay kung saan masaya ang bata. Kung saan masaya, kung saan madali Tama ang po. buhay ng bata, ay Opo. yun pong masaya at madaling buhay, kalaban ng independence. Mm. Kalaban ng independence yan. Hindi po ito makakatulong sa pagiging independent. Kagaya nun, sa tingin ko, dyan sa ginagawa mo sa mga anak mo, kaysa maglaro to the max at ang saya-saya, anak, halika, maghuhugas tayo ng plato. Ano, daddy na maghuhugas ng plato. Kalaro ako, di ba? Yung parang gano'n, di ba? Opo, Pero opo. may natutunan siya, di ba? May natutunan siya. At yan ay Opo. pinakikinabangan niya ngayon. Kaya nga po, sa ating mga dads and moms at heart, ay sasalagin natin yung mga anak natin. Hahayaan natin silang, anak, alam ko hindi ka masaya, pero hindi ang buhay ay laging masaya. Tama Hindi po. laging masaya. Kung lagi kang masaya, ang susunod yan, lagi kang malungkot. Lagi kang malungkot, di ba? Kaya yun, Oo. yun po, no? Ang dami nga yung mga batang dumaranas sa mga mental challenges, no? Na hindi sila mahanda. Hindi sila Mm. handa. At bakit sila hindi handa? Kasi nga, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na lumaya doon sa sinasabi mo ngayon na mga bagay na naging pundasyon para sa kanilang kalayaan. At ngayon, dahil ang iyong mga anak ay nandiyan na sa kanilang stage na yan, ay nakikita mo na ngayon, inaani mo na, di ba? Magaan Opo, na ma'am. silang, magaan na ang dating, di ba? Hindi na Opo, yung opo. masyadong turuan. Kasi naturuan na sila, di ba? Tama Hindi po. na rin yung masyadong ah, paghahain mo pa, no? Lahat ay idudulot. Di ba, kung anak mo ay elementary pa lamang, mga 8 years old, no? Pero kung 18 Aha. years old at ipagluluto mo pa siya para lang siya kakain, parang kakaiba na yon, di ba? Di ba? Opo, opo.
Oo, at sabi mo kayo ay umalis dahil ngayon ay nandiyan kayo sa Vietnam for work, no? Eh, parang baligtad, no? Iniwan nyo sila sa halip sila yung nag-iwan. Pero dahil doon, nagkaroon ng test ang independent skills na itinuro mo sa kanila. Ba? Opo. Oo. So ngayon nakikita mo ba na parang mas lumawak yung kanilang pagiging independent? Yes po, Mami, dahil na, ang laki talaga ng kasiyahan ng puso namin. Siyempre, lalo na po sa isang babae, kay Pastora Ami, kay Mrs. Siya yung nanay siya yung nagluwal. Mas malaki yung kanyang, matindi yung attachment niya. Siyempre, ang babae ay yung emotion, di ba, nandoon po. Okay. Pero natutunan po namin silang itiwala sa Diyos. Sabi ko, matututo yung mga anak natin. At bago naman natin sila iwan, kasi actually, na-train kasi namin sila, bata pa lang po. Pag may pag-uusapan kami ni Mami at desisyon, sinasama namin sila Mm. sa Mm. decision making. Nagmi-meeting kami, ganito yung gagawin namin, ganito, ganyan, may pinag-uusapan kami. Ini-explain po namin sa kanila kahit bata pa ho sila. And we talk Mm. them normal. Hanggang sa kanilang paglaki, hanggang ngayon, ganun po pag meron kami pinag-uusapan. At ang kagandahan doon, marunong silang magdesisyon sa sarili po nila. Dahil nga nakita nila yon sa amin na kahit iwanan namin sila at malayo kami sa kanila at magtatanong sila sa amin, ano ba ang nakikita mo? Tama ba itong patutunguhan mo? Okay ba ito o ganyan? Kumbaga, Mm. binibigay namin yung tanong na yun na sila yung mismo ang magdidesisyon kung tama ba to Mm. o hindi. Hanggang sa makita nila, okay po, salamat po daddy. Parang we give them a question and then they are the one to answer with wisdom. So, Mm. doon po kami natutuwa sa kanila sapagkat hindi hindi ibang katulad ng mga bata, ng mga kabataan na parang ang hirap nilang ma-approach yung kanilang Mm. mga magulang sa ganung mga bagay. Ang kagandahan lang po sa Diyos ang kapurihan, sa aming mag-asawa, lagi ko nga sinasabi, meron kaming tiwala sa inyo. Gawin ninyo ang nakikita nyo na alam ninyong ikabubuti nyo at yan ay kalooban ng Diyos. Gulang ang suporta namin ay nasa inyo. San man kayo at Mm. kayo ay lalago dyan, sige, explore nyo kasi ito na yung moment na mag explore na po yan eh. Mm. Kumbaga, tulad yan ang sinasabi natin, ito na yung panahon para sila ay lumipad at matuto. Mm. Minsan si Ana po ay nagpaalam, Daddy, Mami, gusto ko pong mag-work. Sabi niya, Mag-work nung si marinig ko Ana. po yun, natuwa po ako. Natuwa po Oo. talaga ako. Pinaliwanag namin sa kanya. Go anak, walang problema. Magandang maaranasan mo yan hanggat sa panahon ng kabata mo para makita mo yung sense of responsibility. Mm. At Mm. yun, nung maranasan niya yun, sinishare niya, ganun pala dati ang nagtatrabaho, ano, ganun Mm. na pala ang kumikita, ano, parang naiisip ngayon yung gastusin, kung paano. So para sa kanya, yung pala yung nararanasan ng magulang ko yung ginagawa nila para sa amin for our future. The same, our son, si AJ, Daddy, gusto kong mag-work, sabi niya, gusto kong mag-call center, sabi niya, anak, wag na lang sigurong call center. Pero sinabihan po namin siyang ganun. Pwede bang humanap ka sa school na pwedeng, ano man ang pwede mong pagkakakitaan? Hanggang sa Mm. nakakita ko siya doon sa loob ng school, minsan pinagtuturo siya ng professor niya o tumutulong Mm. siya sa library, parang ganun. And then kumikita po siya doon. At doon nag-earn siya ng kanyang sariling personal na kita. At doon nakita po nila at natutuwa po kami dahil natututo po silang humawak ng pera at Mm. doon sa mga bagay na yun unti-unti para sa kanila. Kumbaga, hinahayaan lamang po namin sila sa ganung bagay. And then, anong Mm. feeling? Sabi nila, masaya po pala. Kaya galon. Kahit, Masaya. pero hindi po siya madali. So at least Okay. nasa isip po nila yung mga bagay na yan. Kaya sabi ko sa inyo mga anak, tapusin niyo lang yung pag-aaral ninyo. Ngayon nga, good, excited na sila. Daddy, gusto na naming pumunta dyan, gusto na naming mag-work. Mas maganda kung meron din kayong tinapos, anak. At least mas Mm. madali para sa inyong kumita. So po yun, darating yung time na yan, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pipigilan. But for this time, tapusin niyo muna Mm. yan.
So, yun po, Yes, mami. oo. Maganda yung ganyang klase, no, ng kanilang pananaw sa buhay na meron silang initiative na magtrabaho. Kasi ang nakakalungkot at Opo. naaalala ko yung mga ibang mga nakakausap ko, no, na problemado talaga. Ang bigat-bigat ng kanilang pakiramdam. May pamilya na yung mga anak nila, ayaw magtrabaho or pag nagtatrabaho, ay hindi lumalapat. Kasi pag nahirapan, Tama po. aalis na, di ba? So ito po yung sinasabi natin na ang pagiging independent ng ating mga anak ay bata pa sinisimulan na. Bata pa Opo. hinahayaan na sila na mahirapan, matikman nila na kapag meron silang gusto ay dapat magantay. Pag meron silang gusto ay kailangan na may efforts, di ba? Yung hindi idudulot na lamang sa kanila, di ba? At yung mga bagay na Opo. ito ay kagaya nga, naisip niya magtrabaho. So, natuto siyang mag-manage ng sarili niyang pera dahil hindi Oho. naman obligasyon na tayo ay bigyan. Ano po? Kung bibigyan tayo ng ating mga anak na Opo. kumikita ay optional po 'yon, no? Pero Opo. mabigat po kasi nabibigyan natin sila ng obligasyon, no, 'di ba, no? Now, anak ha, pag may hanap buhay ka na, buwan-buwan meron akong sustento. Yan, parang gano'n, ano po. Maganda po ito na pusa sa kanila, 'di ba? Pero kasi po pagka Opo. gano'n ang ating ipinamulat, yun nga po yung sinasabi na parang piggy bank, no? Yung ating mga anak huhulog, papalakihin mo, papatabain mo, no? Tapos yun babalik to pay you back, no? May mga pagkakataon po na kapag ka-obligasyon ay hindi masarap eh, no? Parang nabibigatan yung bata. Pero pag naramdaman po ng ating mga anak, yung ating concern sa kanila, yung paghahanda natin sa kanila ng responsableng buhay para sa kanila, ay uusbong sa kanila yon. Hindi na natin Tama po. kailangan po na Opo. gawing obligasyon. Darating po Opo. yun, yung ibibigay nila sa atin yan. Ano po? At Aha. maganda po yun din dahil bahagi ng atin pong magulang na kaligayahan, yung the measure of good parenting is to see our children raise up their own family. Yan. Kasi ako Opo. ramdam ko na yun ngayon eh. Kikita ko sila, they're very independent, no? As we are also independent, no? Kumbaga, hindi kami nagdadalahan sa isa't isa. Sa biyaya ng Panginoon ay nagkakaroon kami ng independent life from each other. So maganda po na tayo ay nanunood na sa kanila, di ba, no? Kasi Mm. independent na eh. Pero kung hanggang sa buhay na may asawa at anak na sila, ay nakadepende pa sa atin, ano, yung parang mga gagawin nila ay kailangan nakadikit pa sa atin na ganun, ay parang hindi po tayo naging matagumpay sa kanilang paghahanda. Oo nga Ano? po. Eh, Opo. ngayon naman matanong ko, naku, mukhang ang saya-saya ng mga kwento ni Daddy Joe kanina tungkol sa anak niya, no? Pero eto po yung makatotohanan, no, sa ating po mga magulang. Ano naman ang nararamdaman mo bilang isang tatay ngayon na, naku, malapit na silang magsilipad talaga. Darating panahon, baka hindi na magme-messenger ng tanong sa akin o unti-unti ng, alam mo na, bahagi ito ng pagiging independent, di ba? Yung sabi mo, Opo. tinuruan sila ng decision making, ganyan. At maganda rin naman yung ganong tipo na nagdesisyon sila, parang for your information na lang. FYI ka na lang, di ba, no? Yun. So ano naman ang Opo. pakiramdam mo dito? Ano naman ang pakiramdam mo? Pakiramdam po. Pakiulit po, mami. Medyo naputol ng konti. Ano yung nararamdaman mo na ganun na pala ang mga anak mo? Paalis na talaga, palipad na. Yan, bilang isang tatay na dati ay Ah, okay, salamat po, mami. Ganun pala, no, mami. Minsan napaisip din po ako talaga. Kasi mahilig po ako mag-observe sa mga matatanda. Okay. Lalo pag yung nakikita ko sa kanila. Ganun pala yung feeling na ayaw ko pa naman, pero parang gusto mo na rin, parang ganon. Masarap siguro may apo. ganun. Parang ganon, okay. Pero, oo. Pero sabi ko, lagi sa mga anak ko, pag nagtapos kayo, anak, at magkaroon kayo ng established na pamumuhay, wala namang problema sa amin na dumating kayo sa ganung punto ng inyong pamumuhay.
at darating papasok kayo sa pamilya na tinatawag at meron kayong mga mapupusuan. Andito na naman kami at nakasupport lagi sa inyo. Pero darating talagang point na ihiwalay kayo sa amin. Parang ganoon. So, actually, sa babae, okay, pareho naman po sila. Parang yung feeling ba na may peer ka na sa in the long run, siyempre yung closeness niya. Iba pala yung pag-close kayo ng iyong mga anak eh. Kasi napaka-close namin, para kami magkakaibigan. Pag ini-imagine ko, parang ayaw, pero kailangan. Kasi titignan mo ang panuntunan ng salita ng Diyos, kailangan natin sumunod. Kasi ako mismo, nung ako ay ah, bago ikasal, talaga ang sabi ko, hindi ako titira sa aking magulang at hindi rin ako titira sa magulang ng babae. Kailangan sabi ko kay Ami, titira tayo sa isang bahay na tayo lang. Walang Mm. iba. Parang gano'n. Live and So, feed. para matutunan natin maging isang magulang na totoo, sapagkat yun ang sabi ng Biblia, iiwan natin ang ating mga Yes. magulang at mamumuhay tayo na tayo lang. So, actually, Nag-aalala yung ka ba prinsipyo ngayon? ng salita ng Diyos, Natatakot ka ba? nandito sa amin. Oo. Natatakot ka ba, Daddy Hindi Joe? naman, tanggap naman po namin. Parang sa akin lang yung, siyempre, mamimiss mo ba? Pero sabi Ah, naman ni Lord, okay. ay hindi naman sila lalayo sa iyo. Nandiyan naman sila lagi na makakausap niyo. Sabi ng babae kong anak, huwag kang mag-alala, Daddy. Lagi naman kami nandito sa iyo. Parang gano'n. Kasi Naramdaman, ha? napaka-close namin Naramdaman. mag-aanak. Kaya, so, for that ganyang sitwasyon po ay para sa akin at maging kami ni Ami, handa naman po kami. At hindi naman kami natatakot kung ano man yung maging mangyari sa kanilang pamumuhay kasi alam nila yung kanilang accountability at responsibility at alam nila yung kanilang papasukin sapagkat yan ay lagi po naming ipinaliliwanag sa kanila. Yes, oo. Sa tingin ko sa panahon na ito ng iyong natawag natin life stage, ganyan, ano, yung line, di ba? Yung buhay, di ba? Opo. Nandoon ka na sa stage na okay na tong mga anak mo, no? Nabigyan na sila ng independence, ng mga training, and now that nakikita mo na sila na talagang patungo na doon, ano? Kumbaga sa aeroplano, doon na sila sa pre-departure stage. Opo. Pre-departure. Malapit na silang mag-boarding, di ba? No? Tapos lilipat na talaga. And a time will come, yung sinasabi mong masarap ba magkaroon ng apo, ay soon, ano, than you expected, ay darating na rin yan. Bagamat sa ngayon ay mukhang late ang marrying age ng mga bata ngayon, no? Hindi, well, depende rin, no? Kasi marami din naman bata, no, na nag-aasawa. So, ang final question ko sa iyo ay, yung iyong pagiging dads at heart na nag-train ka ng mga anak mo to become independent, ay paano mo na ngayon siya ilalawak pa doon sa nabanggit mo kanina ng mga bata na lumalapit sa iyo, na nagtatanong sa iyo ng kanilang mga pinagdaraanan, di ba? So paano mo sila matutulungan na kasi nga sabi mo hindi sila makalapit sa magulang, so dapat ma-equip sila to become self-reliant, no? To resolve yung Opo. kanilang pinagdaraanan nang hindi magiging mental challenge sa kanila, di Tama ba? po. Oo. So, Opo. paano mo yung gagawin ngayon? Sa akin po ay actually sa tuwing may mga kabataan na lumalapit po sa akin, okay, una, bakit kayo nagiging malapit sa akin? Bakit madali ninyo akong lapitan? Kasi bukas po yung puso ko sa kanila. Ang importante kasi sa isang ama, handa tayong makinig doon sa mga gustong sabihin ng mga anak natin. Kumbaga kasi para tayong isang, I'm sorry for the example na ito Yung alam niyo po yung sheepdog. Mm. Okay? Ang sheepdog po ay nagbabantay siya para bantayan yung kanyang tupa, yung mga tupa. Okay, na may darating na asong lobo, parang gano'n. So, one of the character that I have, inaamin ko po yun, hindi naman ako napaka-protective or what. Kumbaga, lagi ko lang binabantayan ang aking anak. Even ang mga kabataan na lalapit sa akin. I always Mm. challenge the father na bantayan natin ang mga anak natin. Pero Mm. yung pagbabantay na tipong hindi sila nasisikil.
Okay, Okay? yes. Kasi may mga Mapigat. magulang na binabantayan ng anak pero sikil at doon nagdurugo yung puso ng isang kabataan na parang wala siyang laya na magsalita. Na pag nagsalita na si tatay, tahimik ka na lang, hindi ka na makakapagsalita. At nakakakita ako ng mga ganong mga kabataan, kaya ang nangyayari, sa labas nila, binubunton o inilalabas yung kanilang damdamin sa ibang tao. Kaya ang nangyayari, maagang nakakapag-asawa ang kanilang mga anak o ang mga kabataan ito. Bilang isang ama, handa tayong makinig lagi sa mga anak po natin. Mm. Ano man ang sitwasyon, ano man ang problema, o mabigat man yan or what, o dumating man siya sa point, okay, sabihin natin, we're not perfect, dumating man sa point na hindi pa panahon para magkaroon siya ng relasyon. At nagkaroon siya ng relasyon. At gusto niya itong sabihin, huwag nating isasara ang pinto. Bigyan natin sila ng magandang payo, magandang gabay, i-lift up natin yung kanilang spirit, ipaunawa sa kanila ang sitwasyon. Kasi pag hindi po natin na ipaunawa sa mga anak natin o sa mga kabataang ito, gagawin nila lahat ng gusto nilang gawin kung ano yung nakikita nila at napapanood nila, especially in the social media. Okay. So, ang nakita ko dyan sa yung mga balak na gawing paraan, upang itong mga batang ito ay matulungan, ay hindi na kasi natin pwedeng, sige, bumalik ka dun sa magulang mo. Kasi nga, meron silang Opo. Mm. sitwasyon na hindi naman po pwede na yung bagay na ito, no? Dahil nangangailangan na siya ngayon di ba? So sa iyo, ang nakita ko Opo. ay eto ka, nagbukas ka ng oras mo, ng panahon, di ba? Ng pagsuporta dito sa mga batang to upang makinig sa kanila. Upang Opo. ikaw bilang dads at heart, ayan, dads at heart, ay hindi naman para kunin mismo doon sa kanilang tatay yung kumbaga palitan mo yung tatay nila, hindi po ito makakaganda. Parang, Opo. sige, akong kinakausap mo ngayon, di eto, ibibigay ko sa'yo kung paano yung tamang kausap. At meron ka pa nga sinabi Opo. na kikinggan sila, di ba? Tutulungan silang maghimay-himay, no? Opo. Maghiwa-hiwalay ng mga bagay na gumugulo sa kanilang kaisipan. Kasi po, ang mga kabataan natin ngayon, minsan, kaya din na shortcut, siyempre, yung isip bata, di ba? Kaya nga may kasabihang Tama isip po. bata eh. Isip bata kasi, yung isang maliit na bagay, ang laki agad ng tingin, di ba? Kasi Tama po. parang, Mm. yun po yung isip bata eh. Nandun agad yung parang, teka, pwede naman nating masolusyonan yan. Pwede naman Tama natin po. yung, sige, so yun ang nakikita ko na gagawin mo ngayon dito sa mga dumarami yata, no? Na mga lumalapit sa iyo ng mga kabataan. Kung saan naman yung modelo na ginawa mo sa mga anak mo, ililipat mo ngayon sa kanila. Opo. Lamang, hindi kanila biological na tatay, pero bilang mga dads at heart po, gaya ng moms at heart, pwede po nating posisyonan ito. At ang ingat lamang dito ay hindi upang magkaroon ng kasiraan, sa relasyon. Ang isa pa nga Opo. na baka na mangyayari dito, Daddy Joe, dahil dun sa nakita sa'yo at hindi niya ikukumpara dapat, ikaw at ang tatay, ay siya yung mismong lumapit sa tatay, no? Para maturuan. Opo. Kasi Opo. ang isa rin po sa mga katotohanan, sa mga magulang, minsan hindi lang alam. Minsan hindi lang Mm. alam kung paano ba kumausap, di ba? Hindi lang Tama din po. alam na pag sinabi ito, ay ito pala yun, no? O ano pong kahulugan yan? Kasi naalala ko po, merong isang kausap akong nanay. Yung kanyang anak ay parang mga 7 years old, kung ano yung pinabibili. So, ang sabi daw niya dun sa anak niya ay, wala tayong budget dyan, wala tayong pera. Sabi niya, wala tayong pera para dyan. So, kinausap ko at sabi ko, pag yan ang sinabi mo, ay ilalarawan mo yung pamilya nyo na kapos. Kasi wala kang Tama pera po. kaya hindi mo siya ibibili. Yes At po. hindi mo sa kanya sabihin na, una, hindi kasama sa listahan ng bibili niya ni nanay. O di sabihin, may pera Yes. ka. Hindi mo lang siya Opo. isasama doon.
Nakikinig siya sa akin. Sabi niya, magkaiba po ang dating nito sa bata. Abay, natural. Yung Opo. isa, sinabi mo wala kang pera, kasi yun ang madalas na sagot eh, no? Di tayo bibigyan niya, wala tayong pera. Huwag kang hinang-hinang kung ano ng bagay, wala tayong pera. Puro walang pera, di ba? So, ang hugis ng inyong finances sa bata, puro kayo, wala kayong pera. Pero pag yung Yes isa, po. ang matututuhan ng anak mo, kako, ay ang prioridad, ang pagpapahalaga Yes. sa paggastos. Sabi ko sa kanya na may pera ka, pero yung hinihiling mo anak, hindi tayo bibili niyan. Kasi hindi Mm. kasama yan sa ating listahan ng prioridad. Yes po. Mag-isip siya, sabi niya, oo nga po, ano? Sabi niya gano'n. Oo nga po, tama nga po yung sinasabi ninyong yan. Kasi dahil dyan ay maiiba po yung kanyang tanaw. Yan. Okay. Alam niyo po, Mami, itong mga kabataan na nakakausap ko, pag lumalapit po sila sa akin, pagdating po sa dulo ng aming usapan, tinuturuan ko sila o itinutulak ko sa sila na makipag-usap sila sa kanilang mga magulang. At itinuturo ko yung tamang paraan, okay, ng pakikitungo o pakikipag-usap o paglapit sa kanilang mga magulang. And later on, magte-testimony sila o magkukwento sila. Kamusta? Anong nangyari? Nakinig po ang daddy ko. Ayos na po kami. Naunawaan ko po ang inyong ibig sabihin. Sabi ko, good. Sabi ko gano'n. At least nakinig ka. Kasi mahalaga doon yung maipaliwanag mo lang ng tama sa kanila. Mm. Magiging maayos po lahat sa ganoong bagay. So, Yes. nakakatuwa yon. At yung nabanggit ko nga kanina about doon sa pera, ano? Mga anak ko, magtatanong po yun pag sa amin. Daddy, may budget po ba tayo? Mm-mm. Okay. Budget saan? Tatanungin namin, siyempre. Pag allowance, meron tayo niyan. Pero pag anything na ganyan, sige, tignan natin kung kaya ng budget natin dyan. Sige, papadala ko pa rin sa inyo. Gayun din kami ni mag-uusap ni Pastor Rame. Kaya naman, sige lang, go. So, marunong silang magpaalam. Hindi kami nagsinasabing wala tayong budget. Mm-mm. Pag sila po ay nagsasabi sa amin, alam nila yon. Okay? Kung tama yung sinabi niya, Mami, kung hindi nakalaan dyan at wala pa kaming inilalaan dyan, so ito lang muna yung budget natin. So okay po dati, wala pong problema sa amin, naiintindihan po namin. Kung may budget lamang po, okay lang po yun. So hindi po kami doon nahirapan sa kanila. Alam niyo kung bakit? Di ba pag Pasko, ang tradisyon po natin dyan, may mga ninong-ninang, may magbibigay sa kanila. Tama Mm. po ba? Nung bata Mm. sila. So they receive money. Binibigay, tatanggap sila sa ninong-ninang nila, bibigay po sa amin. Okay. Ito ang nakakatawa. Daddy, Mami, after po ng Pasko, ha? Lalabas tayo. Promise niyo yan. Oh, promise namin yan. Bibili tayo ng damit din niya, mga anak. Ito. Di pagpunta punta po kami ng mall, okay, anong damit ang gusto ninyo? Daddy, yung mga damit, kayo ang bibili ni Mami para sa amin. Pero meron po kaming pera na para sa amin, tama po ba? Sabi nila. Oo. Pwede ba yung pera na yon ay sa amin lang at pupunta kami sa National Bookstore o bookstore, bibili kami ng mga books namin. Masaya po kami sa ganon. Yung pera na yon, bibigay namin po sa kanila yung amount na yon. Mamimili sila ng kanilang mga books na paborito nila or dictionary para sa kanila. In our responsibility as a parents, kami naman yung bibili ng damit na para sa kanila. So, alam nilang gastusin yung pera nila doon sa tama. Kasi yun po lagi ang pinauunawa namin. Kung may pera kayo, isipin ninyo kung ano yung pwede ninyong mapakinabangan diyan sa bagay na. Kung pagkain, okay lang din naman. Pero kung may bagay na gusto nyo na matututo kayo or anything, sige lang anak, gamitin nyo ang pera ninyo sa tama. Yes. Ganun po yun, Mami. So maganda yung kaya ako bigla parang natawa ako kasi may mga practices din kasi na yung mga pinamaskuhan. Akin na yan anak, akin na yan, akin na yan. Utangin ko muna. Tapos hindi na nababayaran, hindi na naaalala, di Tama ba? po. So ito po ay nagke-create no na mistrust ng ating pong mga bata. Na Opo. dapat po dahil ito ay ibinigay na pera sa kanila, meron silang
pamamahala dito, di ba? Tama po. Pamamahala. Mm. Yun. Maganda yung mga anak mo ang bibilin ay libro. Yung mga ibang nanay sa aking mga set talks ay tinatanong ako, mami, paano yun? Yung gustong bilhin, ganito, ang mahal-mahal. Tapos maubos na yung pera mo doon. Laruan daw, laruan. Sabi ko, pera niya yun eh. Di bayaan mo siya. Napakamahal po Tama. eh. Hindi naman mo pera yun eh. Pera niya yun. Bayaan mo siya. Ah, Tapos, sige. Tapos mamaya sabi niya, mami, nasira na yung laro. O paano? O di napatunayan daw. O di kita mo na ako, natuto siya. Natuto mm. siya. Kaysa sa yung didiktahan mo agad na huwag ka bibili yan kasi ganito, ganon. Ito na lang ang bilhin mo. Masaya siya. Bumili siya. No? O di sa dulo, napatunayan niya, wala pa 1 linggo, sira na yung laruan. Di parang wala na yung pera niya, di ba? Pero Opo. sa bata, magandang natutuhan niya ito na Yes hindi mo po. idinikta, di ba? Lamang, yun Ah, nga, pinamahala mo siya sa pera niya. Kahit sa tingin mo mm. parang akala mo ay natapon yung pera, di ba? Kasi bumili ng Mm. ganong klaseng laruan na ang mahal. Pero yung natutuhan ng bata mo, priceless yun, di ba? Tama Priceless po. yun na mula noon daw, yun, hindi na gano'n yung bata. O, di ba? Priceless yun. Oho. Mm. Ayan, Nakakatuwa po. Mm. napakadami nating mga upuntahan at usapan patungkol sa mga bagay-bagay ng pagtuturo sa bata sa independence. At yun nga, no, kay Daddy Joe ay panahon na ngayon ng kanyang mga anak to be in the pre-departure, no, boarding. Hindi natin alam kung saan plane sila sasakay, di ba, no? Or baka hindi naman plane, nandun sila sa port, di ba, no? Ang sasakyan pala nila ay ship. Ayan, ship, di ba, no? Pero ang mahalaga, nakapulot tayo sa mga ibinahagi sa atin ni Daddy Joe na hindi ito ngayon lang. Opo. Yung mga inaani dito sa kanyang mga anak na meron silang tamang prioridad. Of course, hindi po natin sinasabing perfecto ang mga bata as we are not perfect also. Yes po. Pero meron na silang tinatawag na mga tamang tungtungan. Yan, ang tawag dito, tamang tungtungan Ah, sa pag-akyat sa tunay na entablado ng buhay. Yan. Hindi ay, po yung yes. entablado ng highest honors, sasabihin. Hindi po yun, hindi po yun, hindi po yun ang tungtungan ng tagumpay ng buhay. Minsan, ano pa nga yun, Ah, parang tingin doon sa medalya, di ba? Nakakatuwa lang po yan dahil syempre bahagi po ng ating pag-aaral. Pero yung entablado ng buhay, ito po yung totoo. Ito yung totoo. tama. At walang medalya doon. Walang medalya doon, di ba? Doon makikita po ng anak natin na nagsikap siya, walang medalya. Medyo bumagsak pa nga siya, di ba, no? Na yung Opo. isang na-promote, hindi siya. Di ba? Parang gano'n. Ito na yung tunay na entablado ng Yes buhay. po. At kung hindi po natin naihanda ang mga anak natin dito doon sa pinag-uusapan natin na independence, tatag ng kalooban, decision making, marunong siyang maghanay-hanay ng kanyang mga susunod na gagawin, ay malalaglag po ang anak natin. Malalaglag sila. Sayang, sayang, malalaglag Yes po. sila. So ano yung panghuling bahagi ng iyong mga paalala bago tayo pumunta sa ating magtatapos sa panalangin na isang daddy rin naman? Okay, bilang isang daddy po, ang paalala ko po sa mga lahat po ng daddy at tatay o ama ng tahanan, huwag nating kakalimutan yung ating komunikasyon sa ating anak, yung tiwala po natin sa ating anak. At higit sa lahat, lagi natin silang kakamustahin. Tuturuan sa buhay sa mundong ito kung ano yung tamang pamumuhay na kung saan ang pundasyon ay walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Every time na lalapit po ang mga anak po namin, hindi po mawawala ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nasa atin, ano man ang gawin po natin, lagi po tayong itatama ng Diyos sa bawat landasin at desisyon ng ating po mga buhay. Yan po. Oh, maraming salamat sa iyo, Daddy Joe, sa mga ibinahagi mo. At sana nga po sa ating mga dads at heart, ayan, nakapulot po tayo ng mga bagay-bagay. Lalo na nga po yung mga young dads. Naku, simulan po natin habang ang anak natin ay bata. Thank you so much, Daddy Joe. And maraming salamat po, Mami Bessie, sa inyo pong pagpapaunlak. It is our pleasure po. Praise the Lord and God bless po sa inyong programa.
There you go. Ang ganda po ng ating usapan. Ano po? Pagiging independent. Yan. Darating po ating mga anak no, sa tinatawag natin na pre-departure, lilipad na po sila at mawawala na sa ating pong hugad. But never think na it is an emptiness, yung kawalan, ano? Dahil ito po yung exciting part because we will see our children, fly their own ways of flying at mga diskarte nila batay sa atin pong naitanim, naituro at naibigay po na karanasan sa kanila while they were with us. So yun po ang pamantayan dito. So marami pong salamat sa inyong lahat, but we will not end minus a closing prayer mula po sa isang daddy, si Daddy Gio, na ito po ay nakakatuwa naman, ano? Kasi ito daw po ay bata pa, no? Na sumusubaybay po ang kanyang mommy sa Memory Mommy, yung isa ko pong program, and now he's a daddy already. Close us in prayer. Father God, we thank you for this day, for giving us the privilege to hear and learn from your word. May this be a reminder how blessed we are to have an opportunity to raise a godly children. We thank you for the way you have designed what a family is supposed to look like. Panginoon, we thank you na meron kaming tatay na handa kaming i-guide at bigyan ng wisdom para maging best example sa aming mga anak. Praying, Father God, that we may have a great relationship with our children just like you with your Son Jesus. Panginoon, I'm praying to all the fathers out there na patuloy nyo silang bigyan ng lakas para magpatuloy sa buhay. Kahit walang kasiguraduhan yung future, alam namin na hindi mo kami pababayaan, magtiwala lang kami sa inyo. And as we raise a godly children, praying that we will point them back to the one who created them wonderfully and fearfully. May you help us to listen to their fears and their disappointments and teach us to be understanding as well. Maraming salamat, Panginoon. We give you back the honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyo, Daddy Gio, sa iyong pagtatapos sa atin sa panalangin at sa lahat po sa inyo na atin pong nakasama. Nakinig po ba kayo or nanood? Maaari po kayong naka-access over 702 DCAS AM band, lalo na nga po doon sa ating mga supporters. Suki sa atin pong PM radio. Yan po, no? Wala na pong pinipihit. Sakto na, 702 DCAS AM band agad dyan. At madali lang po yan, dala-dala kahit saan, na hindi po very convenient sa atin. At ganoon din naman, kung tayo po ayan, nakikita niyo po kami, nanood po kayo over FEBC Radio TV o di kaya naman po sa ating Facebook ng Moms of Heart. Lahat ng yan, all because we are a member ng ating pong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mami Besurios para sa mga programa natin at mga paalala dito po sa ating pagsaludo sa ating pong mga dads at heart. Nagpalang araw po sa inyong lahat. Sana nga po sumisigla tayo sa bawat araw. Ibang klaseng magmahal.